aming likuran ay kasalukuyang isinasagawa ng mga lokal na iglesia ng Marikina, San Juan, Cubao at San Mateo ang kanilang Zion Area Fellowship. At sa biyaya ng Diyos, higit pa sa inaasahang bilang ay minsan pang pumuno ng dakong ito ng mga kaluluwang handang sumampalataya at magluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon. Araw ng Sabado, bagaman malayo at matarik ang daan paakyat ng bundok, ay agad naming binisita ang ating mga kapatid sa dako ng AFP Housing San Mateo, Rizal upang saksihan ang kanilang paghahanda para sa nalalapit na pagtitipon. Sa aming pagdating ay inabutan namin ang ilang mga kapatid sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ayan ay patuloy na magdulot ng higit na pananampalataya sa Diyos. Kinalingguhan, maagang naghanda ang mga kapatid upang sunduin ang kani-kaniyang mga panauhin. Kabilang sa kanilang mga naanyayahan ang pamilyang ito. Ito po ang bahay nila Jay. Sila po ay sasama na ngayon, biyaya ng Panginoon. Ang kanilang magulang kasi ay may trabaho, kaya sila po ang naiwan dito. Praise the Lord. Pumunta lang si sister nung doon sa in-invite na kami. Yun, hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, bakit hindi kako? Wala namang kakong problema sa akin. Basta tungkol kako sa Panginoon. Hindi ako tumututol dyan, sabi ko sa kanya. Kaya nung pumunta sila, nagpasya ko na si mama. Ganap na 7:00 ng umaga nang pasimulan ang Sunday School. Palaguin natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Papatotoo mo ang salita ng Diyos. Agad naman itong sinundan ng pagsamba kung saan umabot sa humigit 6,000 mananamba ang naghandog ng taimtim na pagpupuri at pagluluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon.
Isang bagay ang hindi maaaring palampasin sa mga ganitong pagtitipon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos na minsan pang umukit ng di kawasang pananampalataya at pagtatalaga sa puso ng bawat kapatid at ng mga bisitang dumalo. Mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang mga sugo ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga sugo ng Diyos, sila ang tagapagtayo. Sapagkat sa banal na kasulatan, yung tao may pag-ibig sa Diyos, umiibig sa mga sugo ng Diyos. Masaya ang naramdaman ko. Dahil marami din ako mga iba't ibang mga fellowship, pero hindi iba ang naramdaman ko ngayon. Talagang masaya ang naramdaman ko ngayon. Kahit na sabihin nila na kung kailan kami pwede pumunta dito, sasama ako, atin pa ako. Ang mga salitang ito na kanilang napakinggan ang naging daan para sa maraming bisita na tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Convict ako. Bawat tao na aking masalubong, lagi kong pinapahayag ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo po sa Iglesia ng Panginoon sa Kawakasan ng Huling Araw, kung meron man pong paraan para higit na tumibay ang mga kapatid ay sa pamamagitan ng ganito pong pagsama-sama. Sa pamamagitan niyon, nagkakaroon sila ng hamon at higit na pananampalataya na sila ay kabahagi din sa Iglesia ng Panginoon sa Kawakasan ng Huling Araw. At hindi lamang dito nagtatapos ang gawain para sa araw na ito. Matapos ang humigit kumulang 1 buwang paghahanda at matiyagang pag-eensayo, sa kinagabihan na isang espesyal na konsyerto ang ipinamalas ng mga piling kabataan na nagbigay ng higit na kaluwalhatian sa ating Panginoon. Pagtatapos ng gawain sa araw na ito, naniniwala tayo na sa kabila ng mabilis at di karaniwang paglago ng iglesia sa kabuuan ng Zion area ay ang makapangyarihang pagtugon ng Diyos sa sama-samang pananalangin at paggawa ng kanyang bayan. Mula po dito sa PMCC Building, Marikina Lokal, ako po si Sister Charis Mendoza at ito ang Church Update.